DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Lunes na naman po tayo ngayon. At 17 tayo ng Pebrero 2025. Sa ulo ng ating mga balita, mahigit sa 4 areas of concern sa eleksyon. Tinututukan na ng Armed Forces of the Philippines. 73% ng mga Pinoy pinaharap si VP Sara sa Senate Impeachment Court. Peking Survey Group nagkalat, publiko binalaan. Kill threat ni dating Pangulong Digong sa mga senatorial bets ng administrasyon, pinaiimbestigahan naman sa NBI. Ikalawang hearing ng House Tricom sa issue ng fake news nakatakda naman bukas. Mount Canlaon muling nagkaroon ng minor eruption. 9 na barangay ngayon ang apektado. Ilang bahagi naman ng bansa makararanas sa mga pag-ulan epekto ng 3 weather systems. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng mga balita, isang bagong surge ng Northeast Monsoon na amihan ang inaasahan ngayong linggo. Magdadala ito ng malamig na panahon at katamtamang mga pag-ulan sa Luzon. Ayon sa pag-asa, ang amihan ay makakaapekto sa Northern Luzon ngayong araw hanggang bukas. Unti-unting uusad sa Central Luzon sa Miyerkules at Huwebes bago makarating sa Southern Luzon Biyernes hanggang Linggo. Mararanasan sa nasabing mga lugar ang katamtamang mga pag-ulan na mas malamig na panahon ang idudulot din pagkatapos ng Linggo. Samantala, ang shear line may kasamang amihan ang iiral naman sa Bicol at Visayas simula Biyernes hanggang Linggo. Ito naman ang magdadala ng kalat-kalat na mga may kalakasang pag-ulan sa Cagayan Valley at Aurora hanggang sa Miyerkules. Sa Eastern Calabar Zone, Bicol, Mimaropa at Visayas naman sa Huwebes hanggang Linggo. Maulap na papawirin naman ang iiral sa Metro Manila sa buong Linggo na may mga pag-ambon sa bandang Biyernes hanggang Linggo. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon nitong Sabado ng hapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, 8 minutong tumagal din ang pagbubuga ng abo ng Canlaon Volcano dakong alas 2:32 ng hapon. Bunsod nito, 8 barangay sa Baguio City ang naapektuhan, kabilang ang Abuanan, Binubuhan, ang Dulaw, Ilihan, Maaw at Mailom sa Negros Occidental. Sabi ng PBOX, mananatili pa rin ang alert status ng bulkan sa alert level 3 o meron tinatawag na magmatic unrest. December 9, 2024 nang itaas ang alert level 3 ng Canlaon matapos maitala ang isang malakas na pagputok. Nakapagtala naman ng minor phreatic eruption ang Bulkan Taal nitong Sabado ng gabi, Pebrero 15. Ayon po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang pagsabog ay naitala mula sa main crater ng bulkan, tumagal ng 3 minuto at 27 segundo sa ang haba. Umabot din ng 900 meters ang taas na mahinang plume mula sa crater. Samantala naitala rin ang 3 volcanic tremor na mula sa 4 hanggang 12 minuto naman ang itinagal. Habang naglabas naman ang Bulkan Taal ng 407 tons ng sulfur dioxide, nakataas pa rin sa alert level 1 ang sitwasyon ng Bulkang Taal. Magandang umaga sa mga taga-Talisay, Batangas. Mayor Sene Mendoza, magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Aarangkada naman sa Marso 15 ang opisyal na cashless payment system sa mga tollway palabas at papasok ng Metro Manila sa Northern at Southern Luzon Expressway. Para sa mga motoristang dumadaan sa NLEX at saka SCTEX, paalala ng Toll Regulatory Board, kailangang magkaroon ng valid electronic toll connection o
o ETC device at Radio Frequency Identification o RFID stickers ang mga motoristang daraan sa mga naturang tollway. Yan pa man ang mga motoristang walang ETC at RFID sticker ay papayagan pa rin makapasok sa mga toll plaza subalit kailangang magpalagay ng tag. Dito i-issue sila ng deputized personnel ng Land Transportation Office ng Temporary Operators Permit o SHOCOS order. Bukod pa rito, pagmumultahin din ang mga motorista na walang valid RFID, lalo pa pag kulang naman o pati na rin yung kulang ang load balance. Alam mo rin, tama lang ho naman dahil ang tagal na rin ho nito eh. Ang tagal na ho yung binigay na babala pero marami pa rin sa ating mga kababayan hindi ko maintindihan. Mas ginugusto nilang pumila ng pagkatagal-tagal doon sa toll. Diba? Nagdudulot ho ito ng perwisyo kuminsan sa iba pang mga motorista na gustong makabiyahe na mas mabilis. Umabot naman sa mahigit 400 towns and cities ang kinokonsiderang areas of concern kaugnay ng nalalapit na eleksyon. Sabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, 188 na lugar ang nasa ilalim ng yellow category. Ang kanilang minemonitor katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Nasa 177 naman ang nasa orange category, 38 ang nasa red category, habang 18,000 na mga sundalo naman ang nakatakdang i-deploy ng sandatang lakas sa mismong eleksyon pero posible pang madagdagan upang matiyak naman ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko sa darating na halalan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, piniling ng Bureau of Land Industry sa Bureau of Customs na pigilin ang pagre-release ng 19 container ban sa Manila South Harbor matapos matuklasan sa spot inspection na may misdeclaration sa laman ng isa sa mga kargamento. Sa halip daw na frozen taro sticks tulad ng idineklara sa manifesto, ang ban pala ay naglalaban ng mga frozen mackerel. Ayon kay General Glenn Panganiban, Direktor ng Department of Agriculture Bureau of Plant Industry, inalerto ng kanyang ahensya ang Bureau of Customs tungkol sa mga kargamentong naglalaman ng 550 metric tons ng frozen dried taro sticks, taro sweet potato balls at assorted frozen food products. Ganyan pa man sa ginawang inspeksyon, doon natuklasan may mackerel sa kargamento at hindi taro products na katulad ng naunang idineklara. Malinawan niya na paglabag sa regulasyon ng importation. Ang shipment ng Straradaba ay dumating noong pang January 21. Ayon kay Panganiban, bagamat ang mga naprosesong plant-based products ay labas sa mandato ng kawanihan, binabantayan pa rin ng mga staff sa Port of Manila ang mga malalaking volume ng import ng frozen product plants o yung plant origin ng mga imported na mga produkto. Sa klaw ng BPI ang plant products habang ang Food and Drug Administration naman ang nakatoka sa mga processed foods. Sa inspeksyon na ginawa o sa inspection report ni kay Panganiban, sinabi naman ni Henrik X. Conde, Officer in Charge at Area Manager ng Plant Quarantine Services ng Manila South Harbor, natukoy sa spot inspection na isa sa mga ban na nakakonsign sa Straradaba ay naglalaman ng frozen mackerel na dapat nasa jurisdiction naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa halip na frozen taro sticks. Binigyan din naman ng Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. ang importansya ng pagharap sa smuggling. Ito ay malinaw po kasing mensahe sa mga nag-aakalang kaya nilang maliitin ang batas ng Pilipinas, kaya't mahigpit silang binabantayan ng mga ahensya ng pamahalaan kasama ang DA. Sinabi pa ni Laurel, desidido silang ipatupad ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act upang maprotektahan ang mga consumer, bantayan ang mga magsasaka at ingatan ang buwis ng gobyerno na tinatangkang iwasan ng mga smuggler. Magandang umaga, Pilipinas!
Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Bureau of Customs sa pinaigting na kampanya nito laban sa smuggling na nagresulta sa pagkakasamsam ng 85.1 billion pesos na laga ng mga kontrabando at matagumpay na pagsasagawa ng mahigit 2,100 anti-smuggling operations nitong 2024. Habang kinikilala ang mga mahalagang tagumpay ng BOC, muling iginitaman ni Speaker Romualdez ang agarang pangangailangan na palakasin pa ang pagpapatupad ng batas laban sa agricultural smuggling na patuloy na banta sa mga lokal na magsasaka at seguridad ng ating pagkain. Ipinunto pa ng Speaker ang nakababahalang mga ulat tungkol sa malalaking bulto ng bigas na naiiwan na lamang sa mga pantalan at ang pagtatambak ng mga imported frozen chicken na nagpapalakas sa hinala na may nagaganap na manipulasyon sa supply. Binigyan din pa niya na ang ganitong immoral at ilegal na gawain ay nagpapahirap sa mga magsasaka at mga mamimili, nilalabag ang batas sa presyuhan at inilalagay sa panganib ang seguridad ng pagkain sa bansa. Nananawagan din si Romualdez ang mas mahigpit na kontrol sa mga hangganan, mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at mas bilis na pagsasampa ng kaso laban sa mga smuggler upang mabuwag ang kanilang operasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Pupuntuhan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang pag-upgrade ng mga gusali ng Philippine Military Academy o PMA. Ito ang inanunsyo ng ahensya sa PMA Alumni Homecoming na dinaluhan ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco bilang guest speaker. Para ito sa konstruksyon ng Modern Warfare Laboratory, Martial Arts Studio at Olympic-sized swimming pool. Alinsunod sa pangako naman ng PAGCOR na pupuntuhan ang konstruksyon ng ilang pasilidad ng institusyon na bahagi ng kanilang commitment para suportahan ang mga uniform personnel. Bukod pa rito ang pagtitiyak ni Tenco na magdodonate din ang PAGCOR ng patient transport vehicles para sa PMA simula naman sa susunod na linggo. Sabi po ng mga alumni ng PMA, salamat sa PAGCOR. Gagastos naman ng 33 billion pesos ang SM Prime Holdings para sa expansion ng commercial property business nito ngayong taon. Kasabay ito ng inaasahang pagtatatag o pagtatagpa ng paglago ng ating ekonomiya, din ang controlled inflation, pagbaba ng interest rates at ang paggas ng kaugnay ng nalalapit na eleksyon na inaasahang makapag-aambag sa paglago ng ating ekonomiya. Sa anunsyo ng sa SM Prime Holdings, 21 billion ang kanilang gagamitin para sa mall gross floor area. Nasa 6 billion naman ang kanilang ipupuhunan sa pagpapatayo ng 2 convention facilities, pag-renovate ng hotel rooms at pagtatayo ng mga bagong food and beverage facilities sa kanilang mga hotel. Bukod pa rito ang 6 na bilyong piso naman para sa pag-develop ng mga bagong office tower at workspaces. Kabilang dito ang 6 na Ecom Center, 2 tower grade A office complex sa loob ng Mall of Asia, para naman sa mga kumpanya ng Business Process Outsourcing o BPO at iba pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Showbiz nga muna tayo. Aba, si Gerald Anderson at Julia Barreto wala pa daw planong magpakasal. Pusa naman yan ngayon. Tali na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, Rapada Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Mukhang malabo. Mukhang walang kasal na inaasam-asam itong si Gerald Anderson para kay Julia Barreto. Well, usap-usapan, happy nga ang couple pero wala sa kanilang plano ang magpakasal sa mga sandaling ito. Lahat ng wish ibinigay nitong si Gerald Anderson sa kanyang girlfriend. Ang kanyang girlfriend ay happy rin kay Gerald. Pero
mukhang nalungkot ang mga fans kasi ang inaasahan ng lahat ay mapapag-usapan ang kanilang nalalapit na kasal. Pero walang kasal palang mangyayari at wala pa ring proposal na nagaganap. Kaya naman, ngangi, nananatiling mag-on lang, jowa lang, as in happy lang, sina Gerald Anderson at Julia Barreto dahil wala pa sa plano nila ang magpakasal. Oh, lungkot. Yan ang ating DZRH Showbizates News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley Alinio. Samantala, suportado naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang plano ng Department of Social Welfare and Development magtatagda ng isang Unified Person with Disability ID System upang mabasawata ang paggamit ng mga peking PWD ID. Inimog ni Speaker Romualdez ang pagtiyak na mabilis na mapatutupad ang plano upang mawakasan ang pandaraya gamit ang mga peking PWD ID na magbabalik ng tiwala ng publiko at ng mga negosyo sa batas na nagbibigay ng diskwento para sa mga person with disability. Binigyan din pa ng Romualdez na ang pinag-isang PWD ID system ay isang secure, episyente at hindi basta-basta magagaya para masugpo ang malawakang paggamit ng mga peking ID na nakakasira sa tiwala sa programa at nagdudulot pa ng dagdag na pabigat sa mga lehitimong persons with disabilities. Ikinalungkot din ng Speaker ang naidulot na tensyon ng talamak na paggamit ng mga peking PWD sa pagitan ng mga negosyante at ng mga lehitimong PWD, kung saan maraming mga establishmento nakararanas ng paggulugi dahil sa sinasalo nila ang dapat na bayarin o bawas bayarin ng mga PWD. Inilarawan naman ni Senator Amy Marcos na snake pit ang palasyo ng Malacanang. Sa ambush interview sa Iloilo City, sinabi ng kapatid ng Pangulo na nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa administrasyon ang nangyayaring political maneuvering. Muli namang klinaro ng senador, wala silang issue ng kanyang kapatid. Ang problema ay mga taong nakapaligid sa presidente. Idiniin pa ni Senator Marcos na pinoprotektahan lamang niya ang Pangulo sa mga umaaligid at mga nang-aabuso sa kabaitan nito. Sa panayam naman sa Batangas, binigyan din niya na hindi urgent ang impeachment trial laban sa kaibigan si Vice President Sara Duterte. Natiwiran pa ni Senator Amy maraming problemang mas malapit sa sikmura ng sambayanang Pilipino na siyang dapat unahin ang mga mababatas at ang 2 buwan din palang nakatenga sa Kamara ang impeachment complaint bago isinumite sa Senado. Una na nanindigan si Senator Marcos na kontra siya sa impeachment, destabilization at revolutionary government dahil hindi ito sagot sa hamong kinakaharap ng Pilipinas. 23 na makalipas po naman ang alas 4 ng umaga. Tiniyak naman ng Philippine National Police spokesperson si Brigadier General Jean Fajardo na nananatiling apolitical at non-partisan ang Davao City Police Office. Nasunod ito ng pagkalat sa social media ng isang internal memorandum hinggil sa pagsusuot ng civilian clothes na kulay pula ng 55 Davao Police na nagbabantay sa political rally na pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos sa Carmen Davao del Norte. Paliwanag ni Fajardo, para sa seguridad ng mga senatorial candidate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas Rally, ang direktiba at hindi pinagdadala ng baril ang mga nasabing pulis. Inutusan lamang din daw ang mga ito na humalo sa mga taong dadalo sa rally para masiguro ang seguridad at kaligtasan ng Pangulo, ganyan din sa event venue at syempre ng publiko. Yun naman pala. Huwag na natin bigyan po ng intriga. Magandang umaga, Pilipinas! Matinding salpukan ng isang passenger van at isang pickup truck, 13 ang sugatan, may 4 namang namatay. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutaka, Is 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumussalam, Kayang Angel. Patuloy nating minomonitor ang mga pasyenteng nadala sa iba't ibang paggamutan sa General Santos City kaugnay sa naganap na matinding salpukan na isang passenger van at isang pick-up truck sa bahagi ng National Highway ng Barangay Apopong, General Santos City pasado alas 2 ang hapon kahapon.
Ayon sa mga nakasaksi, magkasalubong ang direksyon ng passenger van with the plate number NDC 5950 at isang pickup truck with plate number LAM 1506 at nakitang nawalan naman ng control ang van na pumasok sa kabilang linya at naganap ang napakalakas sa impact head-on collision ang dalawa ayon sa mga nakasaksi. Sa pinakahuling ulat na nakuha natin sa General Santos City Police Office sa magitan ng kanilang Traffic Enforcement Unit, as of 3 p.m. kahapon, dineklarang dead on arrival sa ospital ang driver ng van at 3 nitong pasahero, habang 13 ang naitalang sugatan kabilang ang 5 sakay ng pick-up truck. Ayon sa GCPO, pawang residente ng Cotabato City ang mga sakay ng van, habang residente naman ng Tampakan, South Cotabato ang mga sakay ng pick-up. Kagabi, dumating na ang ilang kaanak ng mga biktima sa isang funeral home sa Jensen at inaantay na lamang umano ang ambulansyang maghahatid ng mga bangkay sa iba't ibang lugar sa Cotabato City. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran June. Tama na ang paninira, makinig na kayo sa sambayan ng Pilipino. Ito naman ang sinabi ni Deputy Speaker David J. Suarez ng Quezon kasabay ng kanyang pagbasura sa noisy minority na naninira sa ayuda program ng pamahalaan at ayaw kumilala sa suportang ibinibigay dito ng sambayan ng Pilipino. Tinukoy ni Suarez ang resulta ng sinigawang survey ng Social Weather Station at Pulse Asia, kung saan 80 hanggang 90% ng mga Pilipino ang kumikilala sa benepisyo ng Social Welfare Program. Gaya ng Pantawig Pamilyang Pilipino, Ayuda sa Kapusangkita Program, Tulong Panghanap Buhay ng ating mga disadvantaged o displaced workers o TUPAD, at ang Walang Gutong Program. Dinagyan din pa niya na ang Kamara de Representantes sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ay mananatiling matatag sa pagtiyak na magpapatuloy ang mga programa sa kabila ng pagtutol ng ilang sektor. Inundi na naman ni Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega de Pipa ang manay planong patakbuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2028 presidential elections, na isa rin naman ang patunay na desperado ang mga kritiko ng administrasyon at isang pagbaliwala sa itinatakdang limitasyon ng saligang batas. Sinabi ni Ortega na aminadong olats ang kanilang manok at wala na talagang ibang baraha sa dami ng mga negatibong mga isyong kinakaharap ng oposisyon. Sinabi pa ni Ortega na booking na hindi pro-Pinoy at pro-China sila. Ipinaalala din ang mambabatas na batay sa 1987 Constitution, mahigpit na ipinagbabawal ang muling pagtakbo sa halalan ng isang Pangulo. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, mga mamis po, pwede na mag-laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, panikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Most wanted person naman, municipal level, arestado sa Aguilar, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kawasan ni Chiki Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuasan Kuyang Angel. Sa loob ng PITA nag-Valentine's Day ang top 1 most wanted person sa bayan ng Aguilar na kinilalang si Alfred Sabado, 25 anyos, may live-in partner at residente ng Barangay Lawag, Aguilar. Sa ulat ni Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, alas 3 ng hapon nang maaresto ng kanyang mga tauhan ng suspek sa kanilang barangay. Ang pagkadakip dito sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Lingayen na may criminal case number L-15482 na may petsang February 3, 2025 sa kasong rape na pinagkalooban naman ng piyansang 240,000 pesos. At dahil sa hindi pa ito nakapaglalagak ng nasabing halaga, kaya naman nananatili pang suspek sa kustudiya ng Aguilar Police Station, at pag naglabas na ng commitment order ang hukuman ay ililipat ng suspek sa provincial jails sa Lingayen. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila.
Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Konti lang ang premyo natin ngayon. 10,000. 10,000 po ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ang nyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin ang tamang format po ng pagte-text ha. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses naman po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Clue! Ayun pa rin. Yung item number 1 ay isang upuan. Kung anong yari, yan po inyong huhulaan. Yung item number 2, nakikita ho sa mga negosyo. Basta sa negosyo, mga eskwelahan, mga paaralan, meron din sa bahay, kuminsan. Meron din sa airport. Oh. Clue pa. Pag sinabi natin yung invention, mahuhulaan nyo kaagad eh. Magandang umaga, Pilipinas! Saan nyo? 10,000 yan? Oo naman. At muli namang inanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng mga amateur at mga professional photographers na lumahok sa Pagcor Photo Contest sa 2025. Ang tema ng taunang contest na yan ngayong 2025 ay Infrastructure for Economic Development. Formal nang binuksan ang nasabing photo contest ngayong pong Pebrero, hudyat na maaari na magsumite ng mga entries ang mga interesadong lumahok. Ang kompetisyon ay bukas para sa lahat ng mga Pilipinong professional at mga amateur photographers, pero dapat 16 years old pataas. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Altenco, layo ng photo contest ngayon ay ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng highway, tulay, seaports, airports para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Ayan na, pwede kayong magpadala ng entry para sa conventional, mobile at drone category. 8 grand winners naman ang pipiliin ng Pagcor para sa bawat kategorya. Tatanggapin ang mga entries hanggang July 31, 2025. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, si Nora Honor umatras na sa kanyang party list. Yan po naman ay babalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Hindi na itinuloy ng superstar Nora Honor ang kanyang kandidatura bilang second nominee sa People's Champ Guardians Party List. Ipinadala sa amin ang sulat sa COMELEC ng Secretary General ng naturang party list na si Carlos Ambayek na tinanggap nila ang withdrawal ni Nora Honor bilang second nominee nito. Ang kalusugan ang sinasabing dahilan kaya hindi rin siya makakatulong sa pangangampanya. Ang sabi naman ng mga taga People's Champ, ang kalusugan pa rin daw ng original superstar ang mahalaga sa kanila kaya mas mabuti nga raw na hindi na ito itinuloy ang kanyang pagsali. Nakausap namin ang first nominee nitong People's Champ na si Nick Enciso at sinabi nitong ang isa pang concern nila ay may pelikula si Nora na pinamagatang Mananambal na nakatakda ng mag-showing sa darating na Miyerkules, February 19. Nagsimula na ang kampanya kaya hindi dapat ipalalabas ang pelikula nito pero dahil nga sa nag-withdraw na si Nora Honor ay itutuloy na nilang production ang showing nito sa mga sinihan. Ang sabi naman ni Enciso, kahit nag-withdraw na raw si Ate Guy, bahagi pa rin daw siya sa kanilang samahan. Hindi naman daw nila pababayaan ang premyadong aktres. At kung sakaling pala rin daw sila sa darating na eleksyon, titiyakin daw nilang bahagi pa rin si Nora Honor sa kanila at hindi pa rin daw nila ito makakalimutan. Sa totoo lang, marami na ang nababahala sa kalagayan ni Nora Honor. Hindi siya nakasama sa press con ng pelikula niyang Mananambal dahil nga sa kanyang karamdaman. Kaya patuloy pa rin sa panalangin ng mga fans nito na sana'y gumaling na ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Miss Nora Honor. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Gorgie. Nagsabi naman ang 73% o halos 3 sa bawat 4 na Pilipino na dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial upang sagutin ang mga alegasyon
kasama ang kanyang pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez ayon sa survey ng Tangeray. Ang survey, ginawa mula Pebrero 10 hanggang 12, kinuhang opinyon ng 2,400 mga respondents gamit ang mobile-based platform upang makuha ang sentimiento ng publiko kaugnay ng impeachment case na kinakaharap ni BP Inday. Ayon sa survey, 51% ang sumusuporta sa impeachment case, samantalang 22% naman ang undecided, 27% ang tutol. Pinakamalakas ang suporta mula sa Luzon, partikular na sa Metro Manila, Southern Luzon, Central Luzon at Northern Luzon. Pinakamalakas naman ang pagtutol sa Mindanao, kilalang baluarte ng mga Duterte. Bukod sa assassination plot, kasama rin sa alegasyon laban kay BP Inday ang irregularidad umano sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Maganda umaga, Pilipinas! Nananawagan naman ang isang miyembro ng House Prosecution Team sa Senado simula na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay ng kanyang pagigiit na ang pagdelay dito ay mistulang pagtanggi na magkaroon ng hustisya. Sinabi ni Iloilo Representative Lawrence Defensor, dahil naipadala na sa Senado ang impeachment complaint, wala ng dahilan upang hindi ito aksyonan. Ayon kay Defensor, masimulan ang mas maagang impeachment trial, mas mabuti. Kasi binabato na ang bahay nila. Dapat daw magtrabaho naman tayo mga idol. Sinabi rin ng kongresista na dumaan sandali si Speaker Martin Romualdez sa isang pagpupulong ng prosecution team at tinignan din ang kanilang paghahanda. Nilinaw naman ng kongresista na hindi nakikialam si Speaker Romualdez sa paghahanda ng mga impeachment prosecutor. Maituturing ng patay ang impeachment case laban naman kay Vice President Sara Duterte kung Junto pa ito sisimulang dinggin ng Senado. Sinabi ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal, sa Senate Rule 44 kasi, kapag natapos na ang kasalukuyang Kongreso, hindi na pwedeng dalhin pa ang mga nakibimbing kaso maliban na lamang kung bubuhayin ito. Sakali naman na niyang buhayin nga ito, maituturing din ng Senado na first time ang pagdinig at bagong impeachment ang inihain sa bagong Senado. Yan pa man pwedeng mapila ang kampo ni BP Sara dahil magmumukhang bago ang impeachment na ipinagbabawal naman sa saligang batas. Nakasad kasi sa konstitusyon, hindi pwedeng magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Dahil dito minungkahin ni Macalintal sa Senado, humiling ng special session sa Pangulo para ipagpatuloy ang impeachment trial upang masimula na ang pagdinig. Iniling naman ni Lanao del Sur Representative si Alonto Jong sa National Bureau of Investigation. Imbestigahan ang naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpatay sa 15 senador para makaupo ang kanilang mga kandidato. Ayon kay Jong, kung naglunsad ng investigasyon ng NBI sa manay pagbabanta ni BP Inday Sara laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez, nararapat lamang nasuriin din ang mga pahayag ng dating Pangulo. Sa isang pagtitipon kasi sa San Juan City, nagsalita ang dating Pangulo tungkol sa nalalapit na halalan at sa kasalukuyang komposisyon ng Senado. Sa kanyang talumpati, nagmungkahi siya ng isang radikal na paraan upang matiyak ang panalo ng mga kaalyadong kandidato. Ang sabi daw ng dating Pangulo ni Mayor Digong, patayin ang mga senador para magkaroon ng bakante. Kung makakapatay tayo ng 15 senador, makukuha natin silang lahat. Yun po joke. Ang kanyang pahayag ay sinalubong ng malakas na hiyawan mula sa kanyang mga taga-suporta na samay-samay na sumigaw ng kill, kill, kill. Binigyan din ni Jong na hindi dapat baliwalain ang ganitong mga pahayag, lalo't may mga pagkakataong isinasagawa ito ng mga taga-suporta o isinagawa ng mga taga-suporta ni Mayor Digong ang kanyang mga sinasabi. Maganda umaga, Pilipinas! Siyam na aktibong miyembro naman ng NPA sa Northern Samar sumuko sa mga otoridad dahil sa gutom. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane, may butag. Siyam na mga miyembro ng UP People's Army sa lalawigan ng Northern Samar ang nadagdag ngayon sa bilang ng mga rebelding sumuko sa otoridad. Ayon sa report ng kasundaluhan, ang siyam na mga NPA ay pawang mga miyembro ng Sub-Regional Guerrilla Unit SRC Emporium na sumuko sa 19th Infantry Battalion
Sa pahayag ng mga NPA, dahilan ng kanilang pagbabalik gobyerno ay dahil naman daw sa gutom at kahirapan matapos ay tigil na ang mga barangay ang pagbibigyan ng suporta. Kinilala mga sumurinder na sila alias Amboy, Chanre, Linlin, Adi, Bobby, Ostoy, Boy, Nap at Yuto. Kasabay naman ang kanilang pagsuko ang pagsusurinder rin ng mga armas na 2 M16 rifles, 2 M14 improvised firearms at isang anti-personal mine at 2 bandoliers at iba pang uri ng armas. Dadaan muna sa proseso ang 5 NPA bago makatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Norte Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Samantala, aprobado na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang 5 billion pesos na lagaan ng transmission project ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kabilang sa mga proyekto ang Granada 230 kilovolt, Somanga 138 kilovolt, La Carlota 138 kilovolt at Nagsaag Tumana 69 kilovolt project. Lain ng 4 na proyekto ng NGCP na mapabuti ang supply ng kuryente sa Bacolod, Ormoc at Pangasinan. Bukod pa rito ang layuning maresolba ang overloading ng kasalukuyang power transformers, maiwasan ang power interruption at load curtailment o pagbabawas sa paggamit ng enerhiya upang maiwasan ang power grid strain. Target din ito na makompleto ang nasabing proyekto sa pagitan ng 2025 hanggang 2028. Aba, di magandang umaga din ho sa mga taga-Oriental Mindoro. Kumusta naman ho kayo dyan? Brown out pa rin ba? Aba, bigyan niyo yung pansin yung ipinapanukala ni Ma'am Joanna Valencia, no ha? Sabi niya, meron namang ilalatag na magandang programa para maresolba ang matagal ng problema sa supply ng kuryente dyan sa Oriental Mindoro. Panahon na ng pagbabago. Isang babae naman nadalaw sa Leyte Regional Prison arestado matapos magtangkang magpuslit ng shabu. Sa loob ng kanya o ng kulungan, nakaipit ito sa underwear. Mga addict talaga, no ha? Itali ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Isang babaeng dalaw sa Leyte Regional Prison aresto dahil sa pagtangkang pagpuslit ng shabu sa loob ng kulungan. Kinilala ng PNP ang suspect si alias Disak, 30 anyos, residente ng barangay 106 Tacloban City. Nangyari ang insidente alas 10:30 ng umaga sa Leyte Regional Prison Barangay Cagbulo, Aboyog, Leyte. Sa investigasyon ng Aboyog, Leyte, PNP ang suspect ay bibisita sana sa isang person deprived of liberty PDL na nakilala kay alias Maro. Sa screening process ng mga otoridad na may K9 unit bilang standard operating procedure sa mga bibisita sa naturang kulungan na kuhanan ang suspect ng isang pakiting shabu sa kanyang sa ilalim ng underwear. Sa investigasyon ay sinagawa ng kapulisan nagpositibo sa shabu ang dala ng suspect na sa kasalukuyan nasa kustodiya ito ng Aboyog, Leyte PNP. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala, baka ho kayo may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magmaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, ha? Hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po ito sa mga households at sa ating mga emergency kit, ha? Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po naman itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne, yan ay mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Pagkalat naman ng mga pekeng dokumento ng mga dayuhan posibleng inside job sa mga ahensya ng pamahalaan ayon kay Senator Mark Villar. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpan sa RH28. Raymond, good morning. Nakapagdududa na hanggang ngayon ay marami pa ring mga dayuhan ang gumagamit ng mga peking mga government documents na iniugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO.
Ayon kay Senador Mark Villar ng Senate Committee on Games and Amusement, hindi malayong may inside job sa mga ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga dokumento na pinipeke ng mga dayuhan ay ang marriage certificates, birth certificate at passports para palabasin na sila ay mga Pilipino. Sa hearing ng kanyang komite noong nakarang linggo, inalantad na kamakailan lang ay may entrapment operation ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa ilang travel agency na nag-i-issue ng mga peking dokumento sa mga dayuhan. Ilang mga POGO workers ang nakakuha ng mga peking dokumento sa tulong ng mga travel at visa consultancy agencies. Hindi inaalis ni Villar ang posibilidad ng inside job sa loob ng mga ahensya ng gobyerno. Dahil lumalabas na ang mga travel agencies na ito ay may connection sa mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay sa mga nasabing mga dokumento, kabilang ng Philippine Statistics Authority o PSA at Department of Foreign Affairs o DFA. Ito si RH28, Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Nananatili pa rin ang cancer bilang pangatlong killer ng mga Pilipino. Ayon sa chairman ng Philippine College of Surgeons Cancer Commission na si Manuel Francisco Rojas, umapalo na sa mahigit 113,000 ang mga namamatay sa cancer taon-taon. Alas 189,000 naman ang taunang naitatalang bagong kaso at ang pinakamaraming mga pasyente ay breast at lung, yun din yung colorectal cancer. Ang nangunguna naman sa mortality ay lung, breast at liver cancer. Sabi ni Dr. Rojas, mayroong National Integrated Cancer Control Act na naglalayong mapalakas ang cancer control efforts ng gobyerno, kabilang na ang pagtataas o pagpapataas sa survivorship. Pero idiniin ito na marami pang kailangan gawin at dapat mapabilis at mapalawak ang pagpapatupad ng mahalagang probisyon ng nabanggit na batas. Ito'y upang maabot naman ang pangako ng NICA Law gaya ng pagpapalakas sa mga patakaran at mga programa sa cancer. Dapat din mayroong sapat na pondo sa tulong para sa mga may cancer. Pagsasagawa ng komprehensibong patakaran, plano at mga programa at abot kayang gamot at agarang akses. Ngayon pong February 27 hanggang 28, gaganapin po sa ang Philippine National Cancer Summit sa Novotel Manila. Yan po dyan po sa Araneta, Cubao, na naglalayong matugunan ng hamon ng cancer care sa Pilipinas. Ganda Umaga, Pilipinas! Patuloy tayo sa iba pang mga balita, kagaya naman ng Department of Health, naniniwala ang Comradrona Party List na dapat hindi umaasa sa international donors ang mga inisyatibang pangkalusugan ng Pilipinas. Ayon kay dating Assistant Secretary Cecil Santos, ang Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives, nominee din ng Comradrona Party List, panahon na para maging matatag at self-sustaining ang ating healthcare system. Bagamat malaki niyang tulong ang healthcare program ng mga foreign aids, ang tunay na sukatan ng asensadong bansa ay long-term investment sa sariling infrastructure, workforce at resources nito para sa sektor ng kalusugan. Sinabi pa ni Ansek Santos, kailangan din ng National Health Initiative na iprioridad ang sustainable funding, lokal na produksyon ng medical supplies at matatag na public health system. Kabilangan niya rito ang pagsiguro sa malaking budget allocation sa healthcare, pagpapalawak sa Philippine Healthcare o PhilHealth coverage at pagpapahusay sa mga pampublikong ospital at rural health unit upang magkaroon ng akses sa dekalidad na serbisyong medikal ang bawat Pilipino anuman ang katayuan nito. Ginawa ni Ansek Santos ang pahayag matapos suspindihin ni US President Donald Trump ang foreign assistance na binibigay ng United States Agency for International Development USAID sa nasa 120 bansa, kabilang na ang Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 38 makaliban sa alas 4, nakadagdang isagawa ng House Strike Committee ang ikalawang pagdinig nito sa Martes, bukas po yan, February 18, kaugnay ng lumalalang banta sa disinformation at fake news na ikinakalat naman online. Ang investigasyon ay kasunod ng pagpapalabas ng show cause order sa ilang social media personalities at mga bloggers na nabigong dumalo sa unang pagdinig noong Pebrero 4. Nagbabalang House Committee on Public Order and Safety, Information and Communications Technology, ganyan din ang Public Information
na ang hindi pagsunod sa show cause order ay maaaring humantong sa mas mabigat na legal na aksyon, kabilang ang pagpapalabas ng subpoena at pagsasampa ng contempt charges. Binigyan diin ni Laguna Representative Dan Fernandez, ang overall chair ng TRICOM, mahalaga ang mapapanagot ang mga digital influencers sa pagpakalat ng mga maling impormasyon. Kabilang sa binigyan ng show cause order sina Attorney Glenn Chong, dating Presidential Communication Operations Chief at ngayon ay social media commentator na si Trixie Cruz Angeles, Crisette Laureta Chu alias Troy Sas Rogando Sasot, Mark Anthony Lopez, Lorraine Marie Tablang Badoy Partosa, Jeffrey Almendra Celis, Mary Catherine Binag, Elizabeth Joey Cruz, Elmer Hugalbot, Ernesto Abienes Jr., Ethel Pineda Garcia, George Ahmed Paglinawan at Mary Jane Cambao Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin ngayon si Director Toto Bacolcol ng PBOX, kaugnay po ng mga huling development tungkol po sa unahin muna natin ang Canlaon, ha? Canlaon Volcano. Director, magandang umaga po sa inyo. Yes sir, good morning din po sa inyo. Oo, nitong weekend matindi yung pinakita ni Canlaon. Yes, nagkaroon tayo ng nung February 15 nagkaroon tayo ng meron tayong eruption nung February 14 meron tayong around 1,000 meters na plume from Canlaon Volcano. Eruption, nagkaroon siya ng ash emission pala. 1,500 meters na February 15. Dalawang ash emissions, 1,500 meters at saka yung isa 700 meters. Okay. 9 barangays yung apektado. Hanggang kahapon lang ito o hanggang ngayon? Noong February 15 lang po to, nagkaroon ng reported ashfall and sulfuric smell sa may Bago City. May mga barangays doon, tama po kayo, Siam yung affected. And pero kahapon wala na. February, that was only on February 15. Okay. Anong indicator ho nito? Talagang magtatagal pa itong abnormality ng Canlaon? Director? We may experience every now and then na ganitong ash emission activity. Again, ang dahilan nito is nagkakaroon tayo ng steaming and may sumasama na abo. So we would expect this to to take place every now and then. Sabi nyo nga, ang history nito nung huling pagsabog niya, umabot din ng ilang buwan, di ba? That's right. Nung 2017, ilang months din yun umabot. And yung mga history nito, again, previous, even before 2017, ganito po yung nagiging historical, yung behavior ng Canlaon Volcano, magkaroon ng pagsabog and then every now and then kakaroon ng sunod-sunod na pag-abo. Oo. Pero better safe than sorry, ano ha? Oo, kasi nga nandyan pa rin ho yung banta. Oo, anytime po pwedeng bumigay ito. 'Di ba? So right now nasa alert level 3 pa rin tayo and for the past 24 hours medyo marami-rami yung earthquakes na naitalaan natin, umabot ng 33 volcanic quakes. And kahapon din, meron tayong sulfur dioxide na umabot ng 4,604 tons per day. Wow. So, nandyan talaga yung... pero ang yung sinasabi nyo dati na worst case scenario na talagang violent eruption, medyo nag-tone down na. O nandyan pa rin? It's still present. Again, yung tatlong scenarios natin na isa doon is magkakaroon ng explosive eruption, it's still present. So again, titingnan natin kapag bababa na yung mga
parameters niya. Right now, again, mataas pa rin 33 volcanic earthquakes. Oo. 32 volcanic earthquakes and mataas pa rin, elevated pa yung sulfur dioxide niya. Pero maganda na rin na unti-unti na lumalabas yung magma niya. Kung yung magma niya is lalabas, kapag, yun yung unang scenario natin, na kapag slow na yung paglabas ng magma and kakaroon na effusive eruption katulad ng mangyayari sa Mayon, it will just pour out from its crater. Kung kapag mangyari ito, that's the first scenario. Okay yung ganito kasi confined yung danger sa mga ilang lugar lamang. Unlike yung kapag explosive eruption na this may take for only a short time but devastating to kasi magkakaroon ng pyroclastic density current and heavy ashfall and ito yung mataas na sulfur dioxide. Okay, sa mga kababayan natin dyan. We want yung third scenario na pero mukhang malabo yata yun. Malabo ba yun? Pero muli, ang paalala ho natin sa ating mga kababayan dyan ho sa paligid ng Canlaon Volcano, ha? Tsagaan na lang ho muna, no, ha? Huwag tayo maiinip habang nasa mga evacuation area ho tayo, ha? Oo. Total, yes, tama, importante po yung buhay po natin. Oo, total, marami namang ayuda, pinagkakaloob yung mga kandidata ngayon, eh. Ay, teka muna, Direktor, dito sa Taal, kumusta? Yes. May phreatic daw nitong weekend. Ang Taal Volcano ay nagkaroon ng, nagkaroon na tayo ng phreatic eruption, it's a minor phreatic eruption, and umabot ng 900 meters yung plume niya. So, pero wala naman tayong nabalitaan na umabot yung abo sa mga karatig barangay. So, most likely nasa Taal nasa island lang, Taal Volcano Island lamang yung abo. Ayan. Ang ganda ng picture na pinapakita namin ngayon na wala na talagang black, matapos matanggal yung Korean restaurant dyan. Dati nakaharang sa view ng tanggapan ng PBOX yung isang Korean restaurant dyan, kaya hindi nila nakikita kaagad. Director, thank you, ha? Yes, sir. Thank you din. Apo, ingat. Si Director Toto Bacolcol ng PBOX. Maganda umaga, Pilipinas! Baka may mga gusto pang humabol, magpadala ng Valentine's gift, ha? Nandiyan pa rin ho ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan, kaya nagpo-produce nila ng dekalidad na kakao beans. At yan po ang process para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. At para ho naman dun sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, kung medyo nahihirapan kayo kumontak, pwede daw po sa tangerinechocolate.ph. Nandiyan din po ninyo pwedeng i-check yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin, 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan din po ito ng DOST at ang Department of Science o ng Department of Trade and Industry. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin ang gawang atin dahil ito'y makatutulong para po sa ating mga magsasaka at ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Akala nyo nagbibiro si Senator Rapi Tulfo doon sa kanyang mungkahi, ha? Alam ba ninyo, totoo naman pala, may kakaibang estilo sa paghahunting ng illegal drones ang mga pulis sa The Netherlands. Sa ulat ng BBC, napag-alaman na gumagamit pala ng ibon, partikular na ng kanilang lokal na eagle para sa paghunting at pabagsakin ang mga umaaligid na illegal drones sa kanilang lugar. Pero matinding training ho siguro kinakailangan gawin ito, pero Sen, delikado na nga yung bilang ng mga agila natin sa Pilipinas, Gagawin mo pang panghabol ng drone. Ayon kay police spokesperson Dennis Janos, naisip nila na magandang strategy na kung hindi nila malalamangan ang teknolohiya ng mga espiya, gagamit na lang sila ng low-tech solution para malutas daw ang high-tech na problema. Bagamat may mga pangamba ang ilang animal rights group,
Tiniyak naman ng pulisya sa The Netherlands na hindi nalalagay sa alanganin ang ginagamit nilang mga Eagle. Maraming beses na nilang naisagawa ang trial runs at kumpiyansa naman ng pulisya na epektibo ang naturang programa. Sa ngayon, nasa 100 officers na ang sinasailalim sa training para magtrabaho gamit ang mga Eagle o magiging flying squad para mabantayan ang ilang serye o ilang sensitive areas kabilang ang mga public places at mga airport. E di ba, saan nga nangyari yung nagkaroon ng bird strike? Bumagsak yung eroplano. Baka mukhang aabutin pa ng siyam-siyam bago ho ito masubukan sa Pilipinas. Ano, ha? Oo. Tsaka, sabi ho ng mga pag-aaral, mas mabilis lumipad yung mga drone kaysa sa mga agila, kaya baka mahirapan daw pong habulin. Anyway, yan po ay undergoing study pa, ha? Kaya hindi naman pala galing lang hinugot kung saan lang yung ideya ni Senator Tulfo na gumamit ng agila para po sa paglaban sa mga illegal drone. Pero sabi nga ng Philippine Eagle Foundation, ponduhan nyo muna ng sapat ang Philippine Eagle Foundation para maparami natin ang ating mga agila. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 na ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Galing po ito sa mahabang clinical trial ng mga dalubhasa dyan po sa Japan. Ang bawat capsule ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya hindi po ito kwento kutsero, ha. Ito ho ay mahabang clinical trial. Ang ginagawa po nito, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya pagpasok sa katawan ng postbiotic, ito po naman ay mga dead microorganism. Ang ginagawa po nito, ina-activate po yung PDC para maitaboy yung mga toxin sa ating katawan. Nakakatulong din ito para magkaroon tayo ng sapat na tulog, nalalabanan ang pagod, puyat at stress. Ayan, ha. Kaya kung may mga concerns pa kayo, po pwede kayong mag-text naman. May mga medical experts na nakastambay sa 0917-110-6580. Ang Ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ito po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero wag natin kalimutan, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Umaga sa mga suki natin sa abroad, sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos. Kumusta na ho kayo, ha? At sa lahat ng mga suki natin na nakatutok from different parts of the country. Kung kayo pauwi ng Pilipinas, huwag kalimutan, baka naghahanap po kayo ng magandang investment opportunity. Nandyan po ang Westchester Realty Projects. Yung pong Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira, at saka Sibera Prestige. Yan na po ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. With easiest term, aba 5% lamang daw payment, pwede bang gives? With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities. Simbahan, eskwelahan, palengke, grocery stores, aba pati munisipyo. At napakalapit lamang yan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Tawag na sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555 para sa karagdagang detalye. Ang mga proyektong yan ng Westchester Realty ay isa ho sa mga fastest selling units ngayon sa buong housing industry. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Lagay muna ng panahon mula sa Pag-asa. Kasama na natin si Ka-Obet Badrina. Ka-Obet, good morning! Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sir Angel, wala tayong bagyo ngayon, no? Wala rin tayong low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat medyo maulan ang inaasahan natin. Una, sa may southern part ng Mindanao, yung Basilan, Sulot, Tawi-Tawi, kasama yung Palawan, dulot ng Intertropical Convergence Zone. Meron din tayong shear line, o ito yung bangga ng mainit at malamig na hangin na may mga kaulapan. Magdadala ito ng mga pagulan sa Isabela at Aurora provinces. Samantalang Amihan ay muli pong umiiral pero dito lamang sa extreme northern Luzon, magdadala naman ito ng mga pagulan sa Batanes, Cagayan at Apayao. Dito sa Kamaynilaan at sa malaking bahagi nating bansa, medyo mainit na panahon po yung mararanasan natin ngayon.
bagya kasing humina itong amihan at dahil doon, posibleng medyo mainit yung tanghali natin. Dito ngayon, agwat ang temperatura natin sa Metro Manila, nasa 24 to 31 degrees Celsius. O medyo simula na pong uminit. At posible din yung mga isolated o mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Wala tayong nakataas sa gale warning, Sir Angel, kaya ligtas na pumalaot yung mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. At ito po ang lagay na ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Magandang umaga. Maraming salamat ka, Obet. At sa lahat ng mga kumakandidato, mag-iikot sa mga probinsya, magdala din ho ng payong at proteksyon labang po sa mga biglaang pag-ulan. Magbaon din ho kayo ng Family Alcohol, protection ho laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcohol. Abayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, beating, and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang Dean ng College of Aerospace Engineering na Ateneo de Davao University, si Dr. Romar Sese, kasama ho natin. Doc, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na kayo, Dean? Ay, magandang umaga, Angelo, at sa iyong mga taga-prinig. Department Chair. Department Chair pala yan. Aerospace Engineering. Department Chair ng College of Aerospace Engineering. Aerospace Engineering. Ayan. Yeah. Laman na ho kasi ng dyaryo yung sinasabing may mga team na si Dr. ang negosyanteng si Elon Musk na nandito sa Pilipinas at mukhang magkakaroon na ng katotohanan yung pagtatayo ng launch pad sa isang bahagi ng Mindanao. Kasama ba kayo sa mga kinukonsulta, Dr. Mar? Hindi muna natin sasabihin. No? Pero yun nga, kasi ang yun nga yung isa namang dati pa na alam na namin dito sa mga eksperto sa space science and na maganda talaga ang lokasyon ng Pilipinas para maging launch site ng isang rocket papunta, yung magdadala ng mga satellite papuntang outer space kasi based sa ating geography natin, no? Tsaka yung location talaga natin na malapit tayo sa equator at malapit sa Pacific Ocean. Okay. Anong advantage nun na malapit tayo sa equator, Dr. Romar? Ang mga rocket kasi, lalo na yung mga nagdadala ng kung mapapansin natin sa mga lokasyon sa iba't ibang parte ng mundo, ang direction kasi ng pag-launch ng mga rocket papunta sa silangan or towards the east kasi kumbaga tumutulong yung Earth, yung mundo na mapabilis yung rocket natin. Ngayon, habang mas malapit tayo sa equator, mas malakas yung hagis or yung tulong ng Earth natin, no. So, kailangan pag nag-launch tayo ng rocket towards the east, dapat lahat ng nasa eastern part natin, walang pwedeng bagsakan or malaglagan ng mga components ng mga first stage, mga second stage na component ng rocket. So dito sa atin sa Pilipinas, syempre, 'di ba, ang nasa silangan natin ay yung Pacific Ocean talaga. So malawak talaga siya na area na walang populasyon halos na medyo safe naman, malalaman naman natin kung saan babagsak. Okay. Tapos nandito tayo malapit sa equator. So yun talaga yung magiging pinakamalaking advantage ng Pilipinas pagdating sa pag-launch ng rocket papuntang outer space. So mas makakatipid sa fuel at mas malaking payload ang pwedeng dalhin palabas. Yes. Yes, oo. So, matipid sa fuel, malaking payload. So kumbaga, kung lalo na mga nasa aerospace industry, malaking potential talaga yung pwedeng maganap or pwedeng mangyari. Sa totoo lang, ito ho ang isa sa mga dahilan kung bakit nung pong mga nakaripas na kongreso,
unang na-file ang Philippine Space Agency bill, yung pagbuo ng Philippine Space Agency. Kasama na ho namin doon si Doc Romar sa mga bumalang kasunong programa, at saka kung ano yung mga dapat gawin. Para nga maisulong natin, magamit natin ito pong napakagandang advantage na ito ng Pilipinas. But it took some time, and ngayon lamang ho na pag-uusapan ito. Kaya nagulat ako bakit DICT ang kinakausap? Pagdating sa ganun kasi, ang mga launching kasi, actually, pag launch ng rocket, hindi lang isang ahensya ng gobyerno yan. Dapat maraming yan. Lalo na tayo, na meron tayong space agency. Yun talaga yung primary. Pero, ang mga coordination kasi ng communication natin, syempre, at saka coordination ng mga orbital slots na meron tayo sa Pilipinas, ay dumadaan sa DICT. So, yun yung isang At saka, ang pagkakaalam ko ay, meron ng relationship kasi rin ang DICT with sa isang kumpanya pa ni Elon, yung Starlink. Oo, diba? Kasi ito yung mga satellite na nagbibigay ng internet sa mga liblib na sa buong mundo. Kaya kahit gaano kaliblib na lugar, makakuha ka ng internet using satellite. Bukod sa pagkakaroon natin ng kauna-unahang first Filipino astronaut, kung sakasakaling matuloy ito, Dr. Romar, ano pa bang ibang benepisyo na meron tayong sariling matatag na space program o meron tayong launchpad sa Pilipinas na katulad niyan? So, dun sa launchpad, syempre, pag meron tayong ganong pasilidad dito, malaki talaga magiging potential nito sa industry natin na isa sa mga key pillars ng Republic Act 11363 or Philippine Space Act, yung space industry capacity building. So, mapapalawak talaga nito yung industriya natin pagdating sa space technology, space development, kasi dito na yung isa magiging primary launch site. Pwedeng maging primary launch site hindi lang ng Pilipinas or ng Southeast Asia, but ng buong mundo. Kasi nga, napakaganda ng ating lokasyon. So, syempre, pag merong mga ganong pasilidad, maraming mga industriya yung makakapacitate, hindi lang aerospace, yung manufacturing, iba pang technology. Tourism. So, tourism, kasama trade. Na rin yun, trade industry, Tapos even yung local, yung LGU, kung saan siya ilalagay. So, ito, at saka makapagbigay ito ng trabaho sa ating mga kababayan. So, ito yung sa mga pinakamalaki. Other than that, dito sa Pilipinas, maraki rin ang ating potential kasi na yung mga applications na pwedeng gamitan ng satellite technology tulad ng nabanggit ko kanina yung communication, sa agriculture natin, sa environment, and even sa national defense and security. So ito yung mga nakalagay sa mga key development areas na nakalagay sa batas natin, sa Republic Act 11363, na ito talaga yung mga 6 na rason na bakit kailangan mapalakas ang ating national space program para mas makakontribute sa ating mga ekonomiya at saka sa pagpapaunlad ng ating bansa. Sa initial discussions ninyo sa mga kapitbahay natin, kalapit bansa natin, Dr. Romar, may mga countries ba na interesadong mag-invest o maging partner natin o kaya gamitin ang launchpad ng Pilipinas pagka ito po ay naisakatuparan? Actually, ditong usapan na to nung launchpad, una namin pinalabas siguro mga bandang 2016 pa kasi nga alam na namin na kaming mga eksperto, alam na namin na. So nagkakaroon na kami ng mga discussion, mga usap-usapan, so, okay, paano gagawin dito? Kasi hindi lang tayo yung magagawa makikinabang. Maraming pwede, hindi lang tayo makikinabang. Marami ring handang tumulong. Kahit yung mga industry galing sa ibang bansa, interesado na sila. In fact, meron ng ilang hindi ito yung unang pagkakataon na may taga-ibang bansa na nag-scout na dito. Dati nagkaroon na yan na may mga ibang bansa na tiningnan na nila. Pero naantala lang siya dahil nga nagkaroon tayo ng pandemya noong 2020. Pero yun, meron na talaga mga industriya at saka ibang manggagaling sa ibang bansa. So, kailangan din sa side natin, sa Pilipinas, na maging handa na rin tayo. Ganun. Kasi kumbaga, ito na yung mga investment at saka yung mga assistance na pwede nating matulong. Kumbaga, sa konteksto ng parang sa aeroplano, sa aviation natin, tayo magagawa nung airport kung saan magla-landing at saka magte-take off mga aeroplano. So dito,
So kahit sinong merong eroplano, pwede siyang mag-landing. So dito, kahit sinong may rocket, pwede nating i-accommodate. Lalo na yung mga small satellite launches. Doc Romar, sabi natin na ilatag na, meron ng batas, ano ha? Tapos meron na rin tayong plano. May mga kausap na ho tayo. Kayo naman, dyan po sa Ateneo de Davao, nagdi-develop na kayo ng human resource, ano ha? We're trying. Meron pa bang ibang universidad sa Pilipinas na nag-o-offer ng aerospace engineering? So kami dito sa sa Ateneo de Davao, yun nga, gaya na nasabi mo, marami ng mga na-train ng mga estudyante dito. At saka naging internationally known na rin kasi nitong nakaraang taon, nag-launch kami ng rocket sa New Mexico, sa USA. So gawa ng mga estudyante. Unang pagkakataon na may sa Spaceport America Cup na nag-launch kami ng rocket. Ito yung talagang gawa ng mga estudyante at sa mga mataas na rocket na gawa natin. So, apart from sa amin dito sa Ateneo de Davao University, may mga ilang universidad na nagsisimula na magkaroon ng pero dito sa Mindanao, magkaroon ng mga aerospace program para yun nga, dahil nga nakikita na yung potential, no? Pero dito sa Ateneo de Davao, kami yung para kumbaga pinakamaraming na-train ngayon. At saka kami yung pinakamalapit ngayon dito sa potential area kung saan magkakaroon ng launch site. Kaya kailangan namin maging handa din para doon sa Doc Romar, sa pagkakataon na yun. Mga ilang eksperto ang kinakailangan nating ma-develop? And how much time do we need para ma-develop yung manpower na yan? Ito kasi, siyempre, pag meron kang isang rocket launch site or essentially isang malawak na programa, marami-rami yan na eksperto, no? Kasi kung makikita natin sa ibang bansa, ang dami talaga na kailangan para mag-develop lang ng rocket, mag-develop ng facility. So we're talking about several hundred to siguro mga ilang libo na eksperto yan na iba't ibang kayang gampanan yung role ng isang kasi malaking industriya talaga ang space industry. So, hindi lang pala for domestic requirement yung human capital na dinidevelop nyo dyan, but even globally. Yes, so after kami talaga na pagka-graduate namin, nagpo-pursue ng mga kanya-kanyang career pagdating sa ibang bansa. Okay. Ano to? Mga scholar ba to ng gobyerno or they're paying Ateneo from their own pocket? Ito yung mga talagang interesado sila na kasi inaayos pa namin yung scholarship na kayang ibigay ng gobyerno through the Department of Science and Technology natin, no? So pero inaayos pa namin yung arrangement. So mostly ngayon nga meron kami parang more than 160 students ngayon dito sa programa namin. So marami-rami na rin. So on their own talaga dahil interesado talaga sila pagdating sa aerospace. Bakit hindi pondohan ng PSA? Diba? Yung tanong natin, naghahanap tayo ng project ng Philippine Space Agency, 5 taon na ang pamamayagpag ng mga kasalukuyang leader ng PSA. Wala tayong narinig. Pinagpipilitan pa rin yung mayat pipit Diyos me, ito, hindi naman ito bago ni. Diba? Nagtataka lang tayo, hindi pa maka-take off. Anyway, Doc Romar, thank you for joining us, for educating us. And sana nga po, mag-materialize po ito at may non-disclosure pala doon sa ginagawa. Pakikipag-usap ng mga tauhan ni Elon Musk sa mga eksperto dito sa Pilipinas. Anyway, Doc Romar, thank you for joining us and we really look forward na magkaroon ng katuparan itong mga pinag-usapan natin na matagal na ho ninyong isinusulong, matagal na ho ninyong advokasya. Doc Romar, again, thank you for staying in the country. Maraming salamat, Angelo. Huwag kang makukumbinsi ng mga universidad sa ibang bansa na lumipat sa kanila, ha? Diyan ka lang, ha? Nandito pa naman naglilingkod sa ating bayan. Salamat, Dr. Romar, ha? Si Dr. Romar Sese po ay nag-develop ng college o nagpasimula ng College of Aerospace Engineering diyan po sa Ateneo de Davao University. Thank you, Dr. Romar, ha? Ay, nako. Sana ho, marami pa ho tayong mga unsung heroes na katulad ho nitong si Doc Romar. Ilan lamang ho silang astro PCC sa Pilipinas.
mabibilang ho ninyo sa mga daliri ng inyong mga kamay. Ano? Ang natitira yata dito sa Pilipinas, 2 hanggang 3. Ano? So it's about time that we pursue a program like this. Nang sa gayon, makita ho natin, it's really a win-win investment. Nataka naman tayo sa PSA. Hanggang ngayon, hindi po na isa sa katuparan ito pong pagkakaroon natin ng sariling launch pad. Despite all the benefits, despite all the program, ayan. Para sa mga policy makers natin, baka po pwedeng silipin nyo ito. No, nakakatuwa na meron na hong mga initial na ganitong pag-uusap. Pero, sabi ko nga, yung pagde-develop po ng human capital, yung mga eksperto natin, will take time. Di ba? At least meron na ho dyan sa Ateneo de Manila, Ateneo de Davao University, ano? At meron din sa ilang piling pang mga universidad. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay PLLO Secretary Dong Mendoza. Ayan, galing din ho pala ng Mindanao si PLLO Secretary Dong Mendoza. Oo. Nangangayayat ka, Secretary. Nag-ikot sila kahapon dyan po sa Mindanao at doon nga natin nakausap kahapon sa airport si Secretary Dong Mendoza. Ayan, binati na kita, ha? Sabi mo, aga-aga mo gumising, di man lang kita binabate. Good morning! Di batiin na rin natin yung mga may birthday ngayon. Hindi ho birthday ni Secretary Dong Mendoza. Ang may birthday ngayon ay si Malu Cabral. Happy birthday, Malu! Pinababati ka rin ni Mayor Senny Mendoza, ha? At saka ni Kaador Plato, at saka ni Ma'am Girlie. Happy birthday. Yan, ha? Ala pa? Ala pang breakfast? Malungkot na buhay talaga, oo. Ka-birthday mo yung pamangking ko na nasa Saudi Arabia ngayon, oo. Nag-nurse na lamang doon sa nag-nurse sa birthday ni Jinggoy ngayon. Birthday ni? Jinggoy Estrada. Ni Senator Jinggoy Estrada, birthday niya rin? Ala rin! Senator Jinggoy, happy birthday, ha? Ka-birthday niya si Jacqueline Abrang Riga. Ayan, si Taket, yung aking pamangkin na nurse na nagtatrabaho ngayon dyan sa Middle East. Ayan, nag-OFW. Tinamad na ho sa pagiging nurse sa Pilipinas dahil kakarampot lang sweldo. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan. Birthday din ngayon ni Alvin ko. Oo, ngayong araw na ito. Yung masipag na staff ni Senator Amy. Alvin, Kuya Alvin, happy birthday. Aladdin. Magandang umaga sa Midnight Singers natin. Diyan po sa San Diego, California. Ayan, napunta daw kayo ng San Diego. Ititreat kayo nila Tita Linda, ni Sir Art, ni Tita Cora at ni Sir June, si Boss Manny at saka ni Tita Cora. Ayan, ang ating Midnight Singers. Magandang umaga, Pilipinas! Init na magandang umaga, Pilipinas! 29 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mali para po sa mga kababayan nating balikbayan. At kahit dito sa Pilipinas na naghahanap po ng magandang parigalo pagka-birthday. Kasi tapos ng Valentine's Day. Nandiyan po ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng sariling brand nila ng tsokolate. Ang Tangerine Chocolate. 100% gawang lokal but taste and looks global. Dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Kaya napapaganda po ang kanilang research and development. Available sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants po ng Tangerine Chocolate ng mga raw material ay galing po sa ani ng mga magsasaka. Yan po naman yung pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Yan. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming D. Ang grupo ni Sherwin Alparo ay nandyan po sa barangay Promo ba to? Tama ba ito? Barangay 11. Ang dami na kasi nakalagay. Barangay Promo, Barangay 11. Ayan, Barangay 11
San Juan City. Ayan, ha? Magandang umaga ho sa mga taga San Juan, ha? Kumusta na ho kayo? Si Mayor, kumusta na dyan, ha? Hindi yung iringan pa. Kumusta na mga taga San Juan, ha? Lakasan nyo na inyong mga radyo dyan sa Barangay 11, San Juan City, at dyan mag-iikot si Sherwin Alparo. Kaya't ang imomonitor lamang nito ay yung malakas na TV at saka radyo. Magandang umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 5 na umaga. Oras naman para tayo po ay mag-ultamayo. Ano bang ultamayo? Ang ultamayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, halal certified. At ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Ang Ultabayo po ay Lactococcus reductus strain plasma. Ito po ay postbiotic na inaral po habang clinical trial ang pinagdaanan dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi po mga testimonial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus reductus strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po dyan na madalubhasa ay commander ng ating immune system. Yan po naman yung pagpasok ng katawan ay pagka na-activate na po yung PDC, itinatabo yung mga toxins habang tayo po ay natutulog. At muli nitong pinapalakas ang ating immunity. At syempre, pagka tayo po ay naalalayan din po magkaroon ng magandang tulog, kinabukasan, mayroon tayong sapat na lakas para malabanan ang stress, puyat at pagod. Ayan, yan po ang mga pangunahing benepisyo ng Ultabayo. Kung kayo ay medyo nawala ng tigyawat, kung kayo ay medyo nanumbalik yung lakas, yun po ay mga ilan lamang ho sa mga benepisyo ng Ultabayo. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na available, yan po ay galing sa Theoxis Health Ventures. Kung may mga katanungan po kayong mag-text lamang sa 0917-110-6580 at may mga medical experts po tayo na nakastambay dyan. Available po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. 33 makalipas ang alas 5, padadalhan na lamang ng sulat ang mga kandidatong meron pa rin mga campaign material na illegal na nakapaskil ngayong campaign period. Ito ay matapos na maging personal ang pagbabaklas sa mga operatiba ng COMELEC sa kanilang isinagawang offline baklas. Sinabi po ni COMELEC Chair George Garcia na kapag hindi pa rin binaklas sa mga kandidato ang mga masisintang campaign posters 3 araw, matapos matanggap ang sulat, maaari silang kasuhan o kaya ay i-disqualify na. Sumunod na araw, hindi na kami ang para magtanggal doon sa mga pinaglalagay nila. Susulatan na lang namin sila to remove campaign materials at kung hindi sila tatalima, 3 araw matapos matanggap yung ating mga notice ay kakasuhan namin sila ng election offense at ipapa-disqualify. Nilinaw din ni Chairman Garcia na gaano mang kalaki ang campaign material basta't nakapaskel sa mga privately owned properties at may pahintulot ng private owner. Hindi maaaring ipatanggal yan batay sa umiiral na batas. Pero doon po sa mga lugar kung saan private properties ang classification, again, Sir Peter, Sir Raymond, inuulit natin, hindi po namin pwedeng ipatanggal ang mga election paraphernalia na ito base sa naging desisyon ng Korte Suprema doon sa 3 kaso na pinangungunahan nung Diocese of Bacolod versus COMELEC na sinasabing dapat ginagalang ng COMELEC ang mga private properties at hindi pinag-uusapan ang laki o sukat ng mga nilalagay po dyan. Nagsusumite din ng COMELEC ang mga kandidato ng kanilang report kaugnay ng ginamit nilang campaign material bukod pa sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Ayon sa COMELEC, layon ito na matiyak na environmentally sustainable material ang ginamit na campaign poster tulad ng hinihiling ng COMELEC. Bukod sa mga kandidato, required din na magbigay ng kaparehong report ang mga donor ng mga campaign material ng mga kandidato. Maaaring isumite ang report sa pamamagitan ng email na may kasamang description ng mga materyales at picture. Sa kanyang pagtatangkang makabalik sa Senado, disinido si Senator Amy Marcos na isulong ang pagpapatayo ng mga regional specialty centers sa mga liblib na lugar. Sa town hall meeting ng radyo natin nationwide, sinabi ni Senator Amy na niyang tiyakin na ang bawat Pilipino saan man naroroon ay may akses sa dekalidad na serbisyong medikal. Idinindi niya na karapatan
Hindi pribilehyo ang pagkakaroon ng matinong healthcare kaya't sisiguraduhin niyang hindi na kinakailangang pambumiyahe ng mga Pinoy mula sa mga malalayong lugar patungo ng Metro Manila o mga urbanized areas para lamang magpagamot. Sa pamamagitan ng Regional Specialty Center, sinabi ni Senator Marcos na ilalapit na ang espesyal na pangangailangang medikal ng ating mga kababayan nang maiwasan din ang pagkaantala ng gamutan na maaaring magdulot ng mas malalang kondisyon. Bukod sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo, layunin din nito na mabawasan ang pagsisiksikan sa mga malalaking ospital sa Metro Manila at iba pang mga urban centers. Tuwing magkakaroon ng heart problem or lung problem, alangan naman, ililipad pa sa Maynila. Kasi yan ang nangyayari, Philippine Heart Center, Lung Center, Kidney Center. Huwag naman, kailangan na magkaroon tayo ng mga regional specialty centers. Yun ang panaginip ng nanay ko nung tinatag niya yung mga specialty hospital sa Maynila. Sabi niya, ikalat sana may mga mini version nito sa iba't ibang region. Lalo na yung malalayo. Kasi nga, taga Leyte yun, sanay sa Samar, sanay sa mga Zamboanga, dulo-dulo na yan. Hindi na makakalipad yan sa Maynila. Inimok naman ng mga mababatas mula sa Bicol ang mga Pilipino na manindigan para sa kabutihan ng bansa at ibasura ang mga kandidatong maka-China sa darating na May elections. Panawagan ni House Assistant Majority Leader at ako Bukil Party List Representative Jill Bongalon sa mga botante. Suportahan ng Team Pilipinas ang senatorial ticket ng administrasyon na alyansa para sa bagong Pilipinas. Sinabi niya na ang Team Pilipinas ay binubuo ng mga kandidato mula sa partido ng administrasyon. Yun daw galing sa lakas CMD, ang Nationalist People's Coalition o NPC, Nationalista Party, National Unity Party at Partido Federal ng Pilipinas. Ang tanging ticket na may matibay na paninindigang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas, pagpapababa sa presyo ng mabilihin at pagsusulong ng kaunlaran ng bawat Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Programa ng BJMP, teka Malo, pakitaas mo nga ng content, hindi ko mabasa. Ano, ha? Magreklamo sa atin yung mga miyembro ng Team Suka at Team Sinusuka. Yan ang usong meme ngayon sa social media. Programa ng BJMP na mula sa Rehas tungo sa panibagong buhay. Ayan, nagre-report sa atin ni Edwin Duque. RH23. Edwin! May butag Kuya Angel, nagkaroon na kayo ng panibagong pag-asa. Tapos ang araw na mapuso ang bed o 22 PDL mula sa Caloocan City dahil sa ganap na itong malaya sa Caloocan City Jail. Kinumpirma rin ito ni Chief Jail Warden Ellen Barrios ang 14 sa kanila ay nakalaya sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance. Sa ilalim pa rin na matagumpay na pangasiwa na bagong talaga opisyal ng BJMP. Samantala, 8 naman nag-acquittal yung nakalaya matapos nilang tapusin ang kanilang asistensya sa loob ng piitan. Ayon dito, ito ay isang makabuluhang programang isinagawa para sa PDL na nagkaroon ng panibagong taon sa buhay. Kasama kanilang mga masayang sinalubong ito. Sinalubong nila ang kalalayang matagal na nilang inasam. Sa isang talumpati, binigyan din ni Warden Barrios ang kalagahan ng pagsunod sa pagkaran upang mapanatili ang kaayusan sa lipunan at makamit nila ang tunay na pagbabago. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! Pinagkalooban ng Golden Legacy Award ang health crusader na si Senator Bongo para sa kanyang pagsusulong na mayangat ang healthcare system sa bansa. Tananggap ni Senator Go ang parangal sa 50th anniversary gala ng Philippine Heart Center. Ito pinginanap sa Manila Hotel kagabi. Sa kanyang talumpati, inialay ni Senator Go ang parangal at pasasalamat sa magigiting na mga medical frontliners na anyay mga hero ng pandemya. Ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng full support po ako sa Department of Health. Ang hero po natin sa panahon ng pandemya, lahat po ng ating mga medical frontliners, nurses, security guard, doctors, palakpakan po natin silang lahat. Maraming salamat sa ating mga medical professionals, sa mga frontliners. Paglalaban ko po kayo parate. Alam niyo po yun. You have an avenue. You have the Committee on Health para sa inyo lahat, sa inyong mga hinaing. Umaga, Pilipinas! 41 na makalipas ang alas 5 ng umaga.
Ay, 44 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. May huli na kaagad si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning! Yes, good morning Kuya Angel. Ako medyo malilate na sa trabaho niya itong ating winner dahil alas 6 ng umaga yung pasok ng mga alagang estudyante. At ang nahuli natin itong sinanay. Nanay, pangalan mo? Lorna Garcia. Si Nanay Lorna Garcia, nung nagtanong tayo sa may bakery, bumungad na, siya yung masukid na tagapakinig ng DZRH sa radyo man o kaya sa kanyang cellphone. Pakita mo yung cellphone mo, Nanay. Ayan, Nay, good morning. Good morning, Nanay Lorna. Anong oras yung pasok ng estudyante mo? Alas 6 po. Naku! Alas 6 ng umaga. Bilisan mo, Sherwin, baka mahalik. Andito ka pa sa kalsada. O dahil, bigyan na natin kagad ng 1,000 pesos yan, Nanay Lorna, dahil nakasulit ka para lagi sa DZRH. Salamat po. At syempre, meron din niya kasamang DZRH Groceria para makahabol sa mga estudyante mong alaga. Salamat po. Nako, saan ba nag-aaral yung mga estudyante mo? Don Bosco po. Yun ang pinaghahanda mo pag umaga? Opo. Tapos yan, ang trabaho mo hanggang anong oras? Alas 7 po. Naku, magmadali ka na, mag-aalas sa isa. Dahil dyan, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH, baka kayo na susunod nating winner sa DZRH, bagong taon, bagong lakas promo. Number 6, Sherwin Alvaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. yung itsura ni Nanay. Kanya siguro, bakit si Sherwin? Parang hinahabol lang 10 truck. Magandang umaga, Pilipinas! Nasa shock si Nanay Sherwin Kanya siguro, bakit ako lang naman nagmamadali? Bakit pati si Sherwin nagmamadali? Naibigay niya na yung premyo. Doon sa iba pang mga gustong manalo, eto naman ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Habang kayo ay nagsha-shower, eto ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 10,000 piso. Ano yung item na yan? Nakasama po ng isang upuan. Hindi natin alam kung anong yari. Ang ginamit sa pagpoproduce ng ating mahiwagang tunog. Ang inyong sagot, ipapadala lamang po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. 10,000. Kaya habang naliligo kayo gamit ang Shield Bath Soap, magnilay-nilay, isipin kung anong tamang sagot. Magandang umaga, Pilipinas! Davao City PNP dinipensa naman dinipensa ang kumakalat na memo hinggil sa pagsama ng ilang pulis sa Alyansa Campaign Rally. Detalye ng balita mula kay Inyal Parosa, Rich 52. Inyal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Sinalag ng Davao City Police Office sa DCPO ang mga akusasyong nagpadala ito ng nakasibilyang tauhan para magsilbing supporter ng administration senatorial slate sa Davao del Norte. Ito'y matapos mag-leak sa social media ang isang memorandum kung saan ipinag-utos sa mga pulis ang magsuot ng may kulay pula at huwag magdala ng baril sa kasagsagan ng campaign sortie ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas nito lamang Pebrero 15. Ayon kay Police Colonel Hansel Marantan, hepe ng DCPO, standard procedure ang mag-augment ng pulisya sa Presidential Security Group para sa kaligtasan ng Pangulo. Gayon din, tugon ang pumalat na memo sa hirit daw ng Regional Police na magpadala sila ng 55 tauhan para umalalay sa event. Pero iginiit ni Marantan na politikal at non-partisan ang hanay. Hinimok din ng Chief of Police ng Davao ang publiko na umiwas at huwag basta magpakalat ng misinformation sa social media. Nauna nang ipinaskil ang naturang memo sa Facebook page ni Attorney Israelito Torion. Ito si Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. May buntag siya matik paminaw nato rin sa Davao. Inampisahan na ng Agri Party List ang campaign kick-off naman sa Maynila para sa pagpapatuloy na krusada sa agricultural sector. Ito ay sa pamamagitan ng pagbisita at motorcade sa ilang mga pangunahing public market ng syudad. Sinabi ng Agri Party List representative na si Wilbert Manoy Lee na siya ay nagagalap sa may init na suporta ng publiko sa pinagbabalaban ng kanilang party list. Nangako naman ang kinatawan, patuloy na babalangkas ito ng mga panukala para sa mga magsasaka, mga mangingisda at mga consumer.
May inakdang bill ang Agri-Party List na naisabatas na sa 19th Congress. Ito yung New Agrarian Emancipation Act, Philippine Salt Industry Development Act at Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ipupursiga naman ng Agri-Party List sa susunod na Kongreso ang Cheaper Rice Act, Post-Harvest Facility Support Act, Kadiwa Agri-Food Terminal Act at ang Fishing Shelter and Ports Act. Ayan ha. Tutulak naman pa Bulacan si Senator Amy Marcos para dumalo sa Tara Basa Orientation, isang programa na naglalayong isulong ang edukasyon at pagbabasa bilang pundasyon ng kaunlaran sa mga komunidad. Matatandang diniklara ng Pangulong Bongbong Marcos ang Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development bilang flagship program ng administrasyon. Tatalakayin sa aktibidad ang mga inisyatibang makatutulong sa pagpapalakas ng literacy program, partikular na sa mga kabataan at mga out-of-school youth at mga pamilyang nangangailangan ng suporta sa edukasyon. Patunay ang pagdalo ni Senator Marcos sa kanyang suporta upang mapahusay ang edukasyon tungo sa isang patas at makatarungang lipunan kung saan hindi lamang ang mga mayayaman ang may akses sa magandang kinabukasan. Makakasama niya sa pagtitipon ng mga lokal na opisyal, mga kinatawan ng akademya at iba't ibang sektor na may layuning itaguyod ang mas mataas na antas ng literacy sa bansa. Bukod sa event ng DSWD, makikipagdialogo din si Senator Amy sa iba't ibang grupo sa Bulacan upang talakayin naman ang mahalagang usapin na may kinalaman sa hanapbuhay, agrikultura at iba pang sektor. Magandang umaga kay Cador Plato dyan po sa Bulacan. Ay, Ambassador Harry Amping, magandang umaga din po sa inyo. Magandang umaga, Pilipinas! UAE naglaan naman ng $20 million para sa rehabilitasyon ng Pasig River. Yan ang ibabalita sa atin ni Bal Gonzales sa Rich My Bal. Kuya Angel, $20 milyong o mahigit 1.1 billion pesos ang tulong na ipinagkaloob ng United Arab Emirates o UAE para sa malawakang rehabilitasyon ng Pasig River. Ayon sa DENR, permado na ang Memorandum of Understanding sa pagitan ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga at Clean Rivers Managing Director Abdullah Al-Kubasi na sinaksihan ni First Lady Liza Marcos. Sabi ng DENR, malaking tulong ang pondo mula sa UAE para sa proyekto na naglalayong linisin at ibalik ang dating kalagayan ng Ilog Pasig. Si First Lady Luisa Reneta Marcos ang nangunguna sa pagsusulong na ibalik ang dating ilog at saksi ito sa paglagda ng kasunduan sa pagitan ng UAE at Pilipinas sa isinagawang World Government Summit sa Dubai. Ang malawakang rehabilitasyon ng 25 kilometrong Pasig River ay nakapaloob sa ilalim ng Executive Order No. 35 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal Gonzales. Samantala, presyo ng manok tumaas. 10 pesos per kilo dito daw po sa Baclaran Market. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Giselle? Giselle, go ahead. Good morning. Good morning, Kuya Angel. 10 piso na yung itinaas ng presyo ng manok dito sa Baclaran Market sa Parañaque City sa nakalipas na isang linggo lamang. 230 pesos ang kada kilo ngayon ng whole chicken mula sa 220 pesos at mas mataas din yan kumpara sa normal na 180 pesos kada kilong presyuhan. Ang kesyo, hita at pakpak nasa 230 pesos din ang presyo sa ngayon. Hindi naman maipaliwanag ng mga retailer ang mataas na presyo at iginiit na nakadepende lang din o nakadepende lang din yung retail sa mataas din nilang hangol sa mga suppliers. Samantala, ang binabantayan naman nating karne ng baboy, bagamat hindi sumipa ay nananatiling mahal sa 400 ang kada kilo ng calcium mula sa 350 pesos. Ang liempo naman 450 pesos ang kada kilo ngayon mula sa dating 350 rin. Ang pork chop 400 at ang ribs naman 350 pesos mula sa 300. Ang pata 320 ngayon mula sa 280 pesos. Hindi rin daw nila maibaba yung presyo dahil linggo-linggo pa rin tumataas ng 3 piso kada kilo ang hango nila sa Batangas. Ang karne naman ng baka, yung laman, nakapako sa 450 pesos ang kada kilo ngayon, habang ang ribs 400 ang presyuhan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle.
Eto, sigurado ako walang increase ha. Yung proyekto po ng St. Monique Balay dyan po sa Binangonan, Rizal. Mantakin ho ninyo. Check ho ninyo itong kanilang townhouse model na Bianca ha. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms ha. Yung bang tipong pagkagising po ninyo ang gusto nyong sumalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan ang inanok sa atin ng St. Monique Balay. The most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month na monthly amortization. 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin na 0917-719-7908. Yun yung tinatawag nilang luxurious living with affordable housing. St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susunod ang 2x2 at ang ACS Balita. Belated happy birthday kay Justice Maidas Marquez ng Korte Suprema. Kahapon po ang birthday ni Justice Maidas Marquez. Ano ha? Isa sa pinakamasisipag nating justices. Siyempre, sa Court of Appeals, nandyan si Justice Max De Leon. At ang Court Administrator natin na si Justice Raul Villanueva at saka si Justice Leo Madrazo. Ha? Magandang umaga. Siyempre, si Chief Justice Gesmundo, magandang umaga po. Ha? At saka, para ho doon sa mga mahihilig sa bulaklak. Ha? Bougainvillea Extravaganza 2025, February 17 hanggang March 3 yan, ha? Sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Kaya lahat ng mga mahihilig sa bulaklak, ha? Wag lang si Charong Bulaklak, ha? Puntahan niyo yung Bougainvillea Extravaganza sa Quezon City Circle. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po sa iniwang aral sa atin ni Voltaire. Si Voltaire, ang totoong pangalan po niya ay François Marie Arouet. Sabi niya, the comfort of the rich depends on the abundant supply of the poor. Kaya alam nyo na kung bakit meron tayong Ayuda Nation. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. 2x2 at ACS Balita. Susunod na in just a while. Maganda umaga, Pilipinas!